Congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. Ganyan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Number, di ba nakita mo yung survey sa dalawa sa cities ng Pilipinas ang dangerous place? Congratulations again. Oo, maraming nangyari. Congratulations, BBM. Hindi po ginagawa na katatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Kaya kay Ms. Hanelet Avensania, huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Ms. Hanelet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Kaya muli pinapanawagan po natin kay Ms. Hanelet Avensania. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga ganitong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Si Atty. Claire is taking no prisoners eh. Nakakatuwa si Yusek. Walang pinipili. Oo, kahit sino. Walang problema. Basta babatikos ng wala sa ayos. Isa ka na nga na magsasalita, Hanelet. Nasampal ka pa. Manahimik ka na lang. Manahimik ka na lang, Hanelet. Ano ba kasi nangyari? Ito kasi yung balita dyan. Yusek Castro binengga Yusek Castro binengga si Hanelet. Yan. Hindi natin malaman kung bakit naging ganoon ang attitude niya. Sabi ni Yusek. Gusto ko itong word na binengga. Dadagdag ko na sa vocabulary ko to. Binengga. Ano ba kasi nangyari? Ito kasi papakita ko sa inyo. Ulitin ko lang, minsan na nga siya magsasalita. Wala pa sa ayos, yung madali pa siyang masosopla. Sana ginaling ang galingan niya ng konti, di ba? Kasi alam naman niya na very emotional at highly charged ang sitwasyon ngayon pagdating sa pagbatigos kay PBBM at mga birada ng mga Duterte. Oo. Panoorin natin to, guys. Hanelet insinuated about what she said were worsening crimes in the country under the Marcos Jr. administration. Congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. Ganyan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Number, di ba nakita mo yung survey sa dalawa sa cities ng Pilipinas ang dangerous place? Congratulations again. Oo, maraming nangyari. Congratulations, BBM. Ano kaya nakita ni Digong dito kay Hanelet, no? Anyway. Yan naman. Tsaka nakakatawa yung picture dito na ginamit ni Balita. Kayo, kayo Balita, medyo medyo, pakita ko sa inyo, wait lang. Sorry na. Ngayon ko lang sasabihin to, pero huwag niyo po ako i-judge, guys. Yan naman yung picture na ginamit dito kay Hanelet. Di mo lang nila pinili yung magandang picture ni Hanelet, guys. Di ba? Pag tinignan mo si Atty. Claire, si Yusek Claire, ganda-ganda, di ba? Di ba? Pag tinignan mo siya, ang ganda-ganda ni Yusek, grabe. Tapos, pag tinignan mo si Hanelet dito, di ba lang ginandaan yung picture? Napakawalang niya Balita. Ibang level kayo. Grabe. Grabe kayong Balita, sorry Napansin ko lang kasi, yun ang unang-una ko napansin nung binasa ko yung balita ni Balita. Si Balita to Sobrang pag pinagtabi mo Pero nakakatawa lang kasi. Nung pinagtabi sila, parang, uy! Parang lalong nasunog si Hanelet. Oo, kawawa naman. Pero kamukha niya talaga si Garma. Si Hanelet, kamukha niya si Garma. Iisa sila ng mukha ni Garma. Pwede silang pagtabihin, tapos pag-iisipin mo magkapatid sila. At saka mga kotsero, ako naman, hindi naman kasi ako banidoso, kaya wala akong pake. Pero kasi kapag may pera ka na, tapos pangit ka pa rin, kasalanan mo na yun. Sino si Kitty? Bata pa lang, nagpaayos na. Kasi nakita niya to. Nakita niya yung future niya. Sabi, ayoko na future ko. Sorry na agad. Sabi niya ba yung future ko? Hell no, I have money. Nagpaayos ng mukha. Sorry. Grabe naman ako manlait. Anyway, okay, puntahan natin yung sagot ni Yusek Claire. Ano sinabi ni Yusek? Good morning, Yusek. Ma'am, may we have your reaction about the statement of Hanelet Avensania congratulating the current administration for the situation of kidnapping and killings in the country? There was, I think, a sarcasm in her tone.
Nakakalungkot dahil muli, mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ginagawa na katatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Kaya kay Ms. Hanelet Avensanya, huwag niyo pong gawin na issue dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Ms. Hanelet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Tama. Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundina ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo, nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force para mag-focus po sa kaso na ito. Itong si Police General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po dahil hindi po nasisiyahan sa pagkakataong ito sa kanyang performance. Kaya po ang itinalaga ay si Police Colonel David Poklay, na dati pong Criminal Investigation and Detection Group. Kasama po siya dyan dati. So, makakaasa po ang taong bayan at ang buong sambayanan na hindi po tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong klaseng sitwasyon. Pananatilihin po natin na magkakaroon ng hustisya. Bibigyan natin ng hustisya ang dapat nabigyan ng hustisya at hindi po natin hahayaan na mangyaring muli ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Ms. Hanelet Avensanya. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Tama naman yun. Buhay ang pinag-uusapan kasi dito, mga kotsero. Oo. Kasi, ang baho ng pasok mo kasi Hanelet eh. Buti sana kung perpekto yung gobyerno ni Rodrigo Duterte nung panahon niya. For example, Philippine Strategic Associates, Philippines Annual Kidnapping Report 2021. Yung report nila, binibenta nila $300. Mahal naman ang report niyo. Sabi, kidnap for ransom in the Philippines is a persistent problem that affects most regions of the country. Most analyses put the Philippines in the top 10 of the worst countries pagdating sa kidnapping. Merong record ng panahon ni Digong, no 2021 pa lang to 77 incidents. 2021 pa lang yan. 2021 pa lang yan. Wala pa yung 2019. Wala pa yung 2018. Wala pa yung 2016. Wala pa yung 2017. 2021 pa lang, 77 incidents of kidnap for ransom. Yung binabatikos ni Hanelet, isang piraso lang eh. Yung sa panahon pala ng partner niya, si Tentay Siete. Nagsalita ba siya? Hindi. Wala siyang pake nun. Kasi, presidente yung partner niya eh. At the very least, the people of Davao deserve better governance. Binigyan ng 51 billion ang kongresista ng Davao City, 1st District. Ano nangyari? Wala. For flood control yun. Lang ya. Yung flood control ng Davao City, bumahing lang ang pusa hanggang hanggang dibdib na ang bahay. Obviously, there's something wrong with how Davao City is being governed. Pero I'm pretty sure may mga DDS din dyan, in denial sila sa pang-aabuso na ginagawa sa kanila. One of these days, marirealize din nila na, oo nga, deserve ko na mas maganda.